So I've been using this Havoc Pro model ng Global X, yung boots nila. And I have to say, you don't want to buy one of these. Unfortunately, I'm saying that. So let's go, pag-usapan natin. A pair of the Havoc Pro will cost you 3,500 pag binili nyo ngayon sa Global X page, plus shipping of course. And what you get from this amount of money that you'll be paying is this very manly, tactical style look of shoe. Mukhang pampulis or sundalo, kaya naman mukhang astig, brusko at pogi ang itsurahan nito. Now, para sa akin bilang brusko tayo, I like the astig look, pero mas gusto ko lalo pag masarap suotin. So let's talk about the details. By the way, salamat kay Classico Republic. If you would like to see their page, it's linked in the description of the video. Ayun, no? O, ayan, ready na tayo mga insan. Imekos-mekos na natin to, no? So, maraming kilometrong rides na inaabot ito. From city, as well as on provincial roads, saan natin ginamit to. Of course, nilinis ko na para presentable naman, as you can see. Ganda, oh. Look at that. So, ginagamit ko tong sapatos na to for mga 2 to 3 times a week since nakuha ko siya. If not June, it was May yata. Yun yung time na maipatry sa atin ito with the help of our friend, si Friendly Neighborhood Nurse Lagalay. Subscribe kayo sa channel niya, by the way. So, you can consider this video a review kasi ginamit na natin ito ng matagal na. I'm gonna tell you why I said the first phrase kanina about buying this. Okay? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. So, ito yung outsole guys at mga kaaro. They call this slip resistant outsole. So basically, ang ibig sabihin nun, hindi ka madudulas. Makita nyo naman, halos wala pang gasgas or wala pang drag. Maayos pa. Kahit nagamit na natin to ng maraming kilometro na nga ng biyahe natin. Isang maganda rito, syempre makapit siya sa ulan. By the way, para malaman nyo lang, asan yun? Wala dito sa portion na to, up here, hanggang syempre dito. Yan, goma pa rin yan. Hanggang dito sa likod, all the way, hanggang dito. Baliktad yung camera ko kaya medyo hirap ako. Kaya, ganun din. So basically, yung nakikita natin sa ilalim, yan po ang outsole. What we use sa mga gulong natin pagka mas malambot na klase ng goma, mas madikit or mas makapit. Mas makapit pa sa mga, you know what I mean? Okay. Styling is so good actually para sa akin. They have that logo ng Global X over here. And then, very nice pattern din. Now, etong pattern na to guys at mga kaaro, hindi lang ginawa yan para magmukha lang maganda. There's a purpose. When they design a shoe, pinag-aaralan nila kung paano gagamitin ng isang sapatos. So in this case, as you can see, marami siyang parang uka-uka para nga hindi tayo nadudulas pagka umuulan. And then, syempre, pagdating sa paggamit naman natin, as you can see, meron siyang parang bukol dito. So this sits sa ating foot peg. Yan. So konting slide sa foot peg natin. Very good sa akin to dahil nga hindi siya madulas pagka tayo nasa putik, okay din, di ba? And plus, ganda ng forma. Look at that. Now, pagdating naman sa midsole, at ang midsole portion basically is ito. Ito, tapos ito. So, ito naharang lang ng outsole pero sa yung tinatakpan niya, magkakonekta isang buo yan. Same with this side. Yan. Buo yan. Yan. Hanggang dito. Ito naman, ang property naman nito is malambot. Foam material yan. So, kumbaga, that acts as a shock absorber kung ikukumpara natin sa motor at sasakyan natin para hindi bugbog yung paa natin or para nagba-bounce. Yan. Para masarap yung paa natin or masarap yung pakiramdam ng paa natin kasi it's sitting on a footbed at hindi nasasaktan. Kasi imagine, yung paa mo nakadiretso rito sa sole na to na medyo matigas. I mean, hindi siya ganun kalambot. Of course, sabi ko nga kanina, malambot kaya makapit. But hindi siya sing lambot nito. So obviously, mas makapal dito. This is probably about 1.5 inches
dito sa portion na to. Normally dito kasi yung weight natin napupunta. And then dito mas manipis about an inch. And yeah, so basically nakatago yan hanggang dito. Kasi nga yung paa din naman natin is until right here. Ganyan siya guys at mga kaaro, no? Okay? In fact, isa yun sa gustong-gusto ko rito sa sapatos na to, super comfortable niya, and which is very important para sa akin pagka nag-ride tayo, lalo't long ride. Now, isang mapapansin nyo dito sa sapatos na to, guys at mga karo, is that it is high cut. Ayan, no? O, diba? Mataas, so astig. Look at that. Diba? So, let's talk about yung uppers na ngayon, no, guys at mga karo. So, basically, yung portion na uppers ay ito, mula dito na hanggang dito sa taas. Ayan. Kabuuan na yan. Kumbaga, ito na yan. Yan ang uppers naman niya. And it's made of different materials. All actually very good for me. Now, ito, dito, makikita natin yung logo ng Global X. That is made of something na hindi nagagasgas na klase ng material. Very nice. As we know, madalas nagagasgas yung sapatos natin dito sa area na to. Same material is found dito sa area na to kung saan ulit madalas gagasgas yung paa natin. So, they needed to make it durable para hindi madaling masira. I can say, from the materials that they use dito sa sapatos na to, pinag-isipan. Hindi basta-basta sinalpak lang, no? So, yan. Ito kasi yung mga area nga na madalas masira. Mula dito hanggang dito, it's using the same material. Saan naroon yung kanilang logo. Now, dito sa likod, you can see meron silang, this is the heel wedge. Yan. So, normally dito natin nilalagay yung kabilang heel natin para hubarin yung sapatos. Now, meron din silang ilang materials dito. This is, I believe, a synthetic leather. I love it na meron silang ganito. Itong pattern na to or itong klaseng embedded design na to. Kasi di nila iniwan, may forma pa rin na, kumbaga, may mark yan kesa iwanan mong bakante lang yan. So, same goes here. Same material. Dito rin, same material. Pretty much the same with that right there. Dito sa kabila din, ganun din. So, it's just a mirror of what happened dun sa likod. It's got this YKK zip or side zip dun sa medial side ng ating sapatos dito sa bandang loob. Okay, ganyan siya. Oh. So, nasa loob, meron tong protector na ganito. So, basically, ginagawa mo lang dyan. Ganyan. Naka-fit na to sa'yo. Naka-set na siya. Which, by the way, ito meron siyang ganyan, yung takip na to. Ito yung kanyang branding or badge na kung saan nakalagay yung branding niya. Okay, babalik ko lang yan. So, ang purpose niyan, syempre, is para itago ito, yung mga sintas na nandyan. Just like that. Okay? Since nakaset na yan, madali na lang, ipapasok mo na lang yung paa mo dito. Once maipasok mo, just have to pull the zip, pataas, and then, takpan mo na lang yan para i-protect ito and hindi magasgas yung inner side ng motor natin, guys, at mga kaaro. So, ganyan yan. It's durable enough na wala pang ang like, you know, yung mga tikwas. Yan. Tama ba yung word? Oh, anyway, so meron siya ditong pasukan na isa that is kung saan sinisecure or in place yung ating sintas. Itong kanyang eyelets. Ayan, meron siyang 2, 4, 6, 8 na eyelets. Ito yung pasukan ng sintas natin. Tapos itong isang to, gustong-gusto ko to. This is a laminated kind of material. Parang ganito yata, tapos nilaminate nila. Ang ganda. Ayan, gives a good accent sa itsura mula sa harap ng motor natin. Or, ng sapatos. What else? Now, isang gustong-gusto ko rin dito, guys, at mga karo, is that meron siya nitong calf cushion na to. So, this protects our calf. Okay? Yung pagpasok ng paa natin dito, make sure that it is in place, nakakalaro ng konti, kahit paano, dahil ito, malambot siya na klase. So, naikikilos natin to, hindi nagkakaroon ng paltos. Ganyan. Okay? This material, very nice, by the way. Kasi ito, madaling mag-dry. So, nagpunta tayo ng Bataan recently. Wala nang malakas na basa to, as in soak. And after a couple of hours, after nating gumising tayo ng umaga, ginamit natin siya ulit. Parang wala na. Air dry lang. Cool, di ba? And etong heel wedge nga pala, meron tong branding dito. So, we find a branding here. We find a branding there. And another one dito. So, basically, that is tatlo sa labas. What I love about it is that yung kanyang neck, dito sa neck ng sapatos natin, maganda yung pagkakahag ng ankle natin. Now, lastly, isang gusto kong improvement dito sana
is I would love something na medyo thick. I haven't told ngayon ko lang na-realize when I pulled it out. Medyo so hopefully, although I think it's enough na rin pero ako kasi yung lover. In fact, naglalagay pa ako ng minsan naglalagay ako ng ng insert. Kaya I'll show you one. Kasi gusto ko talaga super comfortable, although okay na to. Ako nilalagyan ko siya nitong comfort sole ng Backjoy, baka naman. So ginagamit ko 'yan, foamy din 'yan. So yan ang ginagawa ko sa sapatos ko madalas. Etong sapatos na to, this is the Havoc Pro. Havoc Pro basically yung may shifter pad. Doon sa Havoc, wala to. Pero ang Havoc ay nagkakahalaga ng 3.3. I'm not sure. Mas mura syempre ang Havoc. But anyway, you can purchase that online and di-deliver nila sa inyo. Or ipapa-deliver nila. Alright? Okay. So, ang Havoc Pro at Havoc ay high cut yan, guys, at mga kaaro. So, if you want something na, I guess, mas madaling suotin, pwedeng pang araw-araw, especially on city, sa Manila, pwede naman kayo. And in fact, they have just launched. Order na kayo. Kasi discounted to, guys, at mga kaaro. This is the Cyclone series naman. Ganda rin. Abangan nyo yung ating video nito. Nag-unboxing tayo sa Mariveles or sa planta nila. Together with DJ and I actually made a shorter one. Abangan nyo yun. In-edit pa lang ng editor natin. Pero going back dun sa sinabi ko earlier, you don't want to buy one of these. And the reason kaya ko sinabi is that you should buy more. You should let your jowa, kamag-anak, kaibigan, kamotor o ka-ride, experience the joy of having a motorcycle riding boots na pareho nito, guys, at mga kaaro. I've been using this for a while. I've been using this going to the office. Of course, pagdating ko ng office, gumagamit na ako ng pang-formal naman because as a real estate broker, syempre, kailangan kong magbihis ng naaayon. Pero I ride with this pair for 2 to 3 times a week. And super happy ako na meron akong ganito. So, kudos kay Global X for creating such a wonderful, medyo hindi ordinary na kind ng riding boots. So, you would say that because this is a tactical shoe. Mukha siyang pang police. Pero it came out after matry nila galag ng nakaraang Boss Ironman 2023. Pwede pala siya. So, you just have to be open to the idea. It works, at least para sa akin. So, it might work for you then. So, I would say for the price nitong Havoc Pro, for the price na 3,500, you're paying a good deal. Ayun na, isang masasabi ko. One thing that's really nice about this company is that they are based here in the Philippines, which means it's Philippine-made. Ang company nila ay nag-employ syempre ng mga taga Mariveles or mga malalapit na workers, kaya marami silang natutulungan sa kanilang factory. So, kudos to that. But panoorin nyo yung video natin na ginawa regarding how Global X or BFD Global Manufacturing start, kung paano sila nag-start and what's their mission pagdating sa anong mission ng kumpanya nila. Anyway, guys, sa mga kaaro, I guess that's it. This is my review of this since nagamit ko siya ng ilang buwan na. I'm so excited to use this as well. Pag-usapan natin to in details because I am so excited to wear this as well. Ganda eh. Okay, anyway, I guess that's it muna, guys, sa mga kaaro. Thank you so much for watching. Till next time, ride safe and drive safe all the time. Okay, bye for now. God bless.